Yan, magandang umaga po, magandang umaga po. Ang video po na ito ay ginawa ko, gagawin ko dahil gusto kong makilala nyo ako, kung sino ba talaga ako. Alam ko yung iba ay kilala na ako, marami na nga nakarating dito sa amin, nakita nila lang kung paano yung buhay namin dito. So yung iba po na mga baguhan, yung mga bagong nakakapunta dito sa akin channel, yung bagong mga napapadaan or naku-curious kung sino ba si Tita Au. So gusto ko lang pong magpakilala sa inyo. Ako po si Tita Au, isang plain housewife, and magsasaka din po at the same time. Hindi naman po yung totally na nagsasaka as in nagbubungkal at ng kung ano-ano pa. Meron po kasing ito pong lupa na pinupuntahan ko, itong kubo namin, ito po ay lupa ng lola ng mister ko ni tatay. So sila po, ang biyenan kong lalaki po ay nag-iisang anak. So wala pong ibang magmamana kundi yung biyenan ko. Tapos yung sinatatay naman po ay 3 magkakapatid, puro lalaki. Ang isa po ay sa Naik nakatira, ang isa po ay dun sa matandang bahay, yung dating bahay nila, yun ang bunso. Tapos kami naman po, yung bahay namin ngayon. Yung dalawa po, walang panahon na makapunta dito na makapag-alaga nitong lupa. Dahil pareho silang may trabaho. So, nanghihinayang po ako dito sa lupa kasi ang tagal nakatenga. Yung mga puno ng santol ang tataas, ang mga baging abot hanggang taas ng santol. So sabi ko kay tatay, what if alagaan natin yung lupa? Sabi ni tatay, paano yan, may trabaho ako. Sabi ko pag weekdays ako ang pupunta, pero pag weekends magkasama tayo. So ayun, nagkasundo kami ng ganun. Dati nga po may alaga kami ditong aso, nga lang nagkasakit siya, so wala na. Ngayon wala pa ulit kaming aso. At itong kubo po, kaya po yan walang dingding, dati po ito ay babagsak na. So nagpray po ako na sana magawan ko ng paraan na maitayo man lamang ang poste at mabubungan para kung sakaling umuulan. Nakakaranas kasi kami na umuulan, inaabot kami dito, nakasiksik, ipon-ipon kami sa isang lugar na hindi tumutulo. So sabi ko, sana makapagbubong man lang para kahit umulan, alam kong safe kami dito na hindi kami mababasa. So ayun, pinagbigyan ni Lord yung panalangin ko. Dapat pala ang pinanalangin ko ay magawa na ng buotong ko. So ngayon naman ang pinagpe-pray ko ay makapagpagawa ako dito ng kahit maliit na cubicle na CR para kung sakali pupunta kami rito or kung minsan may mga kasama ako dito, please pag nakaramdam ng pag-CR, hindi kami mahihirapan. So, ayun. Ayan, malayo na ang narating. Nasa kubo na agad, di ba? So, ako po ay may 3 anak. Ang panganay ko po ay si ate, yung katabi namin bahay na madalas niyong nakikita siguro sa vlog ko. Minsan sa live ko, katulong ko siya minsan sa pagla-live. May 2 po siyang anak. So, 2 po ang aking apo. Ang pangalawa naman po ay si kuya, ang tawag namin ay kuya, pero pangalawa po siya, pati ako ang tawag ko ay kuya, para nasanay kasi dahil si bunso ay tinetrain ko na tumawag ng kuya sa kanya, kaya nasanay din ako na kuya ang tawag sa kanya. Ayun, si kuya po ay epileptic, since sabi na doc ay since ano daw yun, nasa tiyan ko pa, nasa kanya na yun. Pero nung umatake po, ang sakit niya ay magto 2 years old siya. So, since nung magto 2 years old po, siya, talagang alaga na namin siya. Hindi pwedeng walang nag-aalaga sa kanya. Umabot po sa point na nag-bedridden siya dahil sa sakit niya. Dahil sa hirap po ng buhay, mapapacheck up lang namin sa clinic dito sa bayan, bibigyan ng gamot, tapos pag nakatulog siya, akala ko okay na yun, nakatulog siya, pag ising niya okay na, masaya na ulit siya, masigla na ulit. Matalino nga siya actually, marami siyang alam na kanta at tula na naririnig na lang niya sa noon araw uso pa yung
transistor radio at saka yung sa TV, yung mga patalastas, yung mga jingle ng mga palabas, alam niya, kabisado niya. So, nung panahon na yon ay 4 years old siya. Pero pagdating niya ng 5 years old, bedridden na po siya hanggang 7 or 8, bedridden po siya. Doon ako nakatira sa kwarto, aalis sila at papasok si ate. Wala pa si bunso noon kasi ang gap nila, meron akong isang baby na nawala sa amin, kasunod ni kuya, pero ang gap nila is 10 years. 10 years old na si kuya nung masundan siya, nung nag-decide kami na hindi pwedeng ito lang, tayo lang, kasi parang iisa yung anak natin. Nga lang. So, dito muna kay kuya. Nung panahon na yon, nasa kwarto siya. Never ko siyang inihiwalay ng higaan na sa kwarto. Never ko siyang inilagay sa bukod ng kwarto. Kung doon kami, may kwarto kami, kung hindi man katabi namin sa higaan, meron siyang sarili niyang higaan doon sa kwarto rin namin. Kasi maya nga siya inaatake. Ayokong makaranas siya ng atake na wala ako sa tabi niya. Kasi maski pa paano hinahagpos ko yung sikmura niya. Yung, alam niyo, yung kahit pa paano may nagko-comfort sa kanya. So, ayun. Pag aalis ni tatay ng madaling araw, asikasuhin ko ang pag ano nila, ang pagkain, ang pagsasaing, ang pagluluto. So, habang andun pa sila, siya lang ang bantay, ako nag-aasikaso ng pagkain. Tapos kaya si ate, nasanay siya ng kumikilo siyang mag-isa. Kahit mabagal si ate, kasi kahit sa pagkain, mabagal siya. Pero ako, ate, Eder, bilisan mo, kumain ka agad, kumain, ganun. Puro ako bibig na ganun. Kumain ka, pag nakikita ko, nandun siya sa nakikita ko, inaano ka pa, pag nagsalita ako biglang kilos siyang ganyan, susubo, maya wala na laman ulit, parang yung ano siya, kasi siguro inaantok pa. So ganun ako, nabuhay kami ng ganun, na pagkaalis niya, andun ako sa kwarto, meron ako, doon ako kumain, tapos pag naubos yung pagkain ng almusal sa tanghalian, kahit may pagkain sa kusina, hindi ako lalabas ng kwarto. May arinola ako doon, excuse me po, sa kumakain. May arinola ako sa loob ng kwarto. Doon na ako nagsi-CR. Pag walang nangapit bahay sa amin ng tanghali, hindi ako nagtatanghalian. Kasi hindi ko inaalisan, maya't maya, maano siya nagsisisure siya. Hindi ako umaalis na sa tabi niya. Pag umalis kasi ako at nagsisure, baka maiganon ko yung kung ano man ang hawak ko. So nagugulat ako. So, hindi ako kakain. Maswerte pag nangapit bahay ang nanay ko, kahit paano may titingin sa kanya, pandalas ako kuha ng pagkain. Doon na rin ako kakain sa loob. Doon na patibay ang sikmura ko na kahit ako kumakain, pag may dumi, nagdumi ang anak ko, doon ko na rin siya nililinisan. Ihihinto ko lang sandali yung pagkain ko. Tapos pagkalinis sa kanya, diretso ulit ang pagkain ko. So, siguro ganun talaga pag nanay ka. Kasi, kailangan mong gawin yun. Kailangan mong tanggapin. At never akong nagsabi ng nahihirapan na ako. Hindi ako nagsabi ng ganun. Kasi ang katuwiran ko, hindi yun ibibigay ni Lord sa amin kung hindi namin kakayanin. Pero, dumating sa point na, as in, yung mata niya, mata na lang yung kumikilos. Nakalagay lang siyang ganyan, kahit iganon mo yung kamay, babagsak. Tapos pag tinawag mo siya, yung mata lang niya yung gumagalaw na ganon. Maswerte na pag sumunod yung mata. Pero dumating sa point na ganyanin mo yung harap ng mata niya, hindi na gumagalaw. Basta lang siya mulat, pero lagpasan yung tingin niya. Doon ako nakaranas ng kami lang mag-isa, kami lang ni kuya sa bahay. Dumapa ako sa gitna ng bahay namin. Nakadipa akong ganyan. Ang hiling ko kay Lord, kung talaga bang hindi nyo ibibigay sa amin si kuya, kung talagang para sa inyo siya,
Maluwag na po sa loob ko na ipagkaloob siya sa inyo. Kasi hindi ko na kayang nakikita siya na ganun. Sabi ko, hirap na yung kalooban ko bilang nanay na nakikita yung anak ko na ganun. Alam kong nahihirapan siya. Pero sabi ko, kung hiling ko lang, kung ipahihiram nyo pa sa amin siya ng matagal, ang hiling ko lang kung hindi nyo kayang ipagkaloob na gumaling siya, sana pagaanin man lang yung nararamdaman niya para naman hindi yung sobrang sakit sa kalooban ng nanay na nakikitang ganun yung anak niya. So ayun, at sabi ko, laging sinasabi ko, alam kong hindi nyo ibibigayan ng igaganyan nyo lang sa amin. So ang panalangin ko, sana po may gamitin kayong tao para ituro sa amin kung anong dapat namin gawin at kung saan kami dapat pumunta. So ayun, pagtayo kong ganun, may kumatok sa amin. May pumunta, taga ibang barangay yon, taga kabilang barangay, pumunta sa amin. Ay, hindi ko na matandaan kung anong sadya niya, bakit siya pumunta sa amin. Pero napauwi sa kwentuhan dahil nasa kwarto nga siya eh. Hindi ako pwedeng umalis sa kwarto. So sabi niya, napagkwentuhan namin yon, tapos sabi niya, alam mo bang may kapatid akong ganyan? Dinala namin sa psychiatrist. Napaano ako sa kanyang ganun. Parang, sabi niya, nabasa niya agad siguro yung iniisip ko. Sabi niya, wag mong isipin na kaya namin dinala sa psychiatrist ay naluloko o nababaliw. Hindi yon ganun. Sabi niya, bata pa ako noon eh. So, hindi naman ibig sabihin na dinala sa psychiatrist ay nababaliw na. Sabi ko, yun kasi ay baka nanggagaling sa utak. Ganun. So, sabi niya, inirefer niya kami doon sa doktor na pinagdalahan niya. At doon lang sa kabilang bayan, sa 13 Martires. So, noong medyo, hindi ko alam kung mingi kami ng tulong sa kamag-anak o sa ano, nadala namin doon. Tapos, ano siya, bedridden siya. Kandong-kandong namin ang dinala doon. Yung isang gamot, na iniinom niya na dati pa, na inireseta ng doktor dito, dinagdagan niya ng isa pang gamot. Ang maganda nun, pagkatapos niya, umalis kami, binigyan kami ng sample lang ha, sample lang na gamot. Bago kami, may reseta kami pero may sample na siya. Na liquid pa yung binigay niya pero yung reseta niya tablet. Sabi niya, itry mo muna to. Pagkainom noon, yung mayat maya siyang gumaganon, naging ilang araw, hindi siya inaatake. So sabi ko, thank you Lord, parang ito na yung sagot. So, nung naubos yun, bumili kami, pinilit namin, pinagsikapan namin na bilhin yun. Kasi, sa totoo lang talagang nung buhay namin noon, napakaliit ng sahod ni tatay, tapos malayo yung trabaho niya. Yung halos kalahati ng sahod niya, nakakain na ng allowance niya. Tapos, yun nga, gamot pa ni kuya, ang pagkain namin. So, ang inisip ko na lang ngayon, paano to? Bedridden siya talagang. As in, hindi nga siya inaatake, pero kahiga lang siya. So, meron na namang nagsabi sa amin na merong manggagamot sa ganung lugar. Nagpagamot ako, mukhang okay naman, gumaling ako doon. Sa madali sabi, albularyo po. So, pinuntahan na naman namin sa Baylen naman po yun. Pagdating doon, may binigay siya sa amin na dahon. Sabi niya, ilagay mo to sa plangganang puti. Yung ano ba tawag doon sa inyo, yung puti na planggana, yung walay kang tiklap-tiklap pa, yung buo pa talaga. Lagyan mo ng alcohol, then sindihan mo, mag-aapoy yan. Pag natapos naubos yung alcohol, magiging lanta yan, maluluto yan. Pigain mo mabuti yung na yan, yung damo na yan, yung dahon na yan, hanggang kaya mong pigain. Tapos, ilagay mo sa isang lalagyan, umaga at hapon, yun ang gamitin mong pangmasahe sa buong katawan niya, buhat dito. Ako'y maliit pa si ate, marunong na ako ng yung buong katawan, ang tawag ng biyena ko, banyos. Pag yun nilalagnat, banyusan mo yan ng ganon. So buong katawan, buhat dito, yung mga ganyan, hanggang dulo ng kamay, yung spine niya,
hanggang dito, yung pinaka lower back yan, yung lumbar, yun ang pinilit ko talagang anuhan, yun ang tinatagalan ko, and then itong binte hanggang paa, yung hita hanggang paa. So araw-araw yun, umaga, pagkagising ko, wala kahit na ano, walang hilamos, wala pa, basta paggising ko, nasa higaan pa lang, ginagawa ko nun, and sa gabi, bago siya matulog, ginagawa ko na yun. So sa tulong ni Lord, wala pang 1 buwan, ginaganon ko siya, wala pa, pang 3 weeks siguro, napansin ko, sumisigla siya, and tinry kong itayo siya, lumalaban siya, tumatayo siya, although nanginginig siya, tumatayo siya hanggang sa tinetrain ko na siyang lumakad, para akong nagtuturo ng paglakad sa baby, although siya ay 7 years old na noon o lagpas na, mag-8 na, tinuturuan ko siya. Dati pa, una pa lang matangkad siya, pero dahil payat siya, kaya ko siya, ginaganon ko siya dito sa dalawang ganito, inaano ko siyang humakbang, unti-unti naturuan ko, and thank you Lord. Noong una nagsisimba kami ting linggo, pasan-pasan namin, halin-hilan kami ni tatay kasi wala pang tricycle dito, pasan namin hanggang simbahan. Sa mga nakarating dito, alam nyo kung gaano kalayo ang simbahan dito, pasan namin yun, matangkad siya, pagpasan namin yung paan niya, abot hanggang binti ko halos, dahil ako naman ay mababa dati. So ayun, ganun kami, halin-hilan kaming mag-asawa, nagsisimba ko, sinasama namin sa simbahan, tapos tontuwa yung mga tao, pagka ilang araw, pagka ilang linggo, nakikita nila lumalakad sa kalsada, pero ang lakad niya yung parang lasing na pag ganon, yung parang matutumba pero napipigilan niya, ganon. Tuwan-tuwa kami noon. Ang mabuti noon, hindi pa uso yung mga tricycle, hindi pa uso maraming sasakyan, so kahit palakarin namin sila at pag ganon sa gitna ng kalsada, okay lang. So ayun, na-train namin ng unti-unti hanggang sa ngayon. Para sa mga nakakakita kay Kuya, minsan nakakasama ko siya sa vlog, na nakikita siya, siya ngayon, kaya niyang kumain mag-isa, nasasabi niya kung may masakit sa kanya, nasasabi niya kung anong gusto niya, nakakausap ko siya, at ang maganda nun, kaya niyang pumunta mag-isa sa CR, hindi lang niya kaya linisin sarili niya, hindi niya kaya maligo mag-isa, ako ang naguhugas sa kanya or si ate. Ang mga anak ko, hanggang sa nanganak ako kay Bunso, nanganak ako nung pangalawa, sabi ko kay tatay, parang hindi okay na tatanda tayo ng si ate lang at saka si kuya, kasi parang iisa rin ng anak natin. Dahil si kuya talaga, tinanggap ko na talagang aalagaan namin for life. So, sabi niya, ikaw bahala ka. Nag-aano kami noon, nagko-control kami. Pero inihinto ko. I don't know kung side effect ng control yon o ano. Nagbuntis ako na nagkaroon din ng abnormality sa tiyan ko pa lang. Ipinanganak ko siya na normal lahat, kumpleto siya, pero yung nerve niya, ewan ko kung sino nakaka-relate sa inyo, na yung nerve ng bituka niya sa loob ay hindi kumikilos pababa, so hindi siya nakakadumi, although may butas ang pet niya. Pag dumadapa siya, nakukompress yung katawan niya, yung tiyan niya, napapadumi siya, pero sobra ang amoy, ibig sabihin talagang mapagano, nakaimbak sa loob ng tiyan niya. Tapos lumaki ang tiyan niya na parang 7 buwan na o higit pa na buntis. Yung pusod niya lumawit ng ganyang kahaba at ganito kalaki, nakalawit na ganyan. So dinala namin siya, merong doktor na nag-offer dito ng free consultation, kasi mag-opening sila ng kanilang clinic, free consultation. Dinala namin doon. Tapos sabi ng doktor, dalhin na natin agad sa ospital. Doon ko, gusto ko siyang ipa-x-ray, gusto kong makita ang resulta ng x-ray niya para ma-confirm ko kung ano talaga yan, kung tama yung hinala ko. So sa resulta ng x-ray, yun, na-confirm niya, kailangan na siyang operahan agad. Noon ang anak ko ay 3 months,
tama, 3 months. So, pumasok kami ng ospital, nagkataon nasa sales na ako noon. Pumasok kami ng ospital na onti lang yung hawak kong pera. May hawak akong pera dahil kumita ako. Alam niyo na pag sa sales. Pumasok kami na sabi ko, si Lord nang bahala. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin. Dahil sa kagustuhan ko lang gumaling yung anak ko. So, sa madali sabi, inooperahan siya. Nakahalos 1 buwan siya sa ospital. Successful ang operation. Nagkaroon lang ng konting, hindi kaunti yun eh. Malaking negligence ng residence doctor. Sinabi naman yun ng doktor sa akin na, yung doktor niya, negligence ng doktor kasi pinabayaan yung operasyon niya. Nagkaroon siya ng colostomy bag dito, pinabayaan na infection. So, yun ang ilang araw siya sa ICU, pero lumaban siya, pero hindi rin nakayanan. So, nung panahon na yun, nung una, parang natakot na ako, ayoko nang magkaanak, kasi baka gano'n na naman. Kaya lang, natalo ako ng, paano, si ate, nag-iisa. Mahirap pagka nag-iisa. So, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa amin. Tapos, ayun, after 1 year, nagbuntis ulit ako. Naging anak ko naman, si Bunso. So nung una, sobrang takot ako. Kasi baka gano'n na naman. Pero nung lumalaki siyang malusog, okay naman siya, ayun. Nagpasalamat na ako na, thank you Lord. Pinagkalooban mo pa ako ng isa. And malusog siya at lumaki naman na gusto kong ipagmalaki na yung mga grades ni Bunso, although hindi siya pala-aral. Hindi siya yung talagang tutok sa pag-aaral, pero ang tataas ng grades niya. And thank you. And hanggang sa ngayon, ang mga anak ko wala pang sobrang laking frustrations na binibigay sa akin. At yun ang pasalamat ko. At ngayon, sa ngayon, pareho na sila nagtatayo ng sarili nilang pamilya, although si Bunso ay wala pang baby. Pero si ate may 2 na. Ayun, yan po ang aking buhay bilang nanay at so kung tutuusin napakahaba pa ang pinagdaanan ko. Pero sa mga kaibigan ko na nakakaharap ko, nakakausap ko na, yun, alam nila yung mga pinagdaanan ko. So ayan po, dahil ako naman po ay napapunta dito sa vlogging dahil nag-start po nung pandemic na hindi ko alam na nagkakaroon na pala ako ng anxiety dahil sa takot sa COVID. Lagi na lang COVID, mga ganun. Ang anak ko nagtatrabaho na, si Bunso nagtatrabaho sa Tagaytay na. Yung manugang ko, konduktor ng bus, alam natin kung gaano ka prone na labas-masok ang tao sa bus. Si tatay sa Cavite City, kung sino-sino nakakaharap at pagbiyahe siya, araw-araw na exposed sila talaga. So ako sobrang takot na hindi ko namamalayan yung takot ko, kinakain na pala ako. So nung nagkasakit yung 2 apo ko, ayun, doon malakas ang loob ko, ako ang nag-guide sa kanila, pa-check up natin dito, ganun ang gano'n natin, inaano sila, pero deep inside sobrang takot na ako. At ayun, hanggang sa ayoko nang makakakita ng palabas sa TV, ayoko na may bukas na radyo kasi laging COVID ang naririnig ko. So, ang ginawa ko, narinig ko si Bunso, may bukas yung cellphone niya, nasa kwarto siya, bukas yung cellphone niya, ang ingay-ingay. Sabi ko, ano ba yung pinapanood mo sa cellphone mo? Bakit ang ingay niya? Ang ingay niya, tawanan. Sabi ko, ano ba yan? Sabi niya, mga vlogger yan. Anong vlogger? Sabi ko, ganun. Ano yun? Sabi, yung mga yung parang sa TV din na, ganun. Sabi ko, patingin niya. Tapos pinakita niya sa akin sila Kong TV, yung Payaman, Team Payaman, yun ang pinapanood niya. Sabi ko, pwede bang ilagay yan sa TV? Kasi nagkataon noon na ang TV namin ay smart TV na. Nagkataon noon may wifi na kami kasi after ng graduation ni Bunso, yun ang pinili ko kasi napakahirap ka ako sabi nung nagka-college kasi siya, ang hirap ng walang wifi. Magsi-search, kailangan pupunta sa bayan, ganun. So sabi ko, pag
pahabit tayo, pagtulong-tulungan nating bayaran. So, ayun. So, sabi niya, sige, kinabit niya sa TV. So, nakita ko, ay, maganda pala. Pwede ko ba ilagay yan sa cellphone ko? So, oo naman, tinuruan niya ako. O, ilagay niya. Ako, wala akong YouTube app noon. Siya naglagay. Ang ginagamit, meron na pala, dahil ang ginagamit kong cellphone, pinaglumaan niya. Kasi pag, nung gumraduate siya, nangutang ako ng cellphone, hinulugan ko para may regalo ako sa kanya. Tapos, noong nakagraduate siya at may trabaho na siya, kumuha naman siya ng mas okay na cellphone para sa sarili niya. Yung cellphone na ibinigay ko, binigay niya ulit sa akin. Kasi alam naman niya, kailangan ko rin. Ayun ang ginagamit ko. So, nilagay niya doon, nanonood ako. Tapos, syempre, habang nanonood, lumalabas sa wall yung kung sino-sino. Kung saan-saan ako nakarating na mga love team, mga kung ano-ano hanggang nakarating ako ng Harabas. Tapos, si Idol, lumalabas lagi sa wall. Inis ako, sabi ko, ano ba to? Sino ba to? Laging pumunta sa wall ko. Laging dumadaan. Tapos nagkakataon yung dumadaan sa wall ko, yung tawa niya na, nung una naiirita ko, alam ba, ang klaseng tawa to? Parang, ano ba to, nangaasar? Parang ganon. Tanggalin ko siya. Nood ulit ako ng Harabas. Eto na naman, balik na naman, meron na naman, dadaan na naman. Pagka na-curious ako. Pumunta ako sa kanya. Tiningnan ko yung isang vlog niya, pinanood ko. Nagkataon yung pinanood ko, yung kay Buddy Tubal yata yung nabangka na, ewan ko kung kanya o kay Rana na sira ng alon. Tapos, tinulungan niya, binigyan niya ng bangka. Sabi ko, hala, kaya naman pala, sabi ko, nagtataka ako, bakit ganitong itsura ng taong ito na mukhang hindi naliligo? Sorry, Idol. Kasi, nung panahon na yun, hindi siya nag-aahit ng bigote, ng balbas niya. Pagkatapos, di ba, iba pa yung ipin niya, mas malala pa, malala naman ang ipin ko, pero di ba, alam naman ninyo yan. Tapos, yung tawa niya, kakaiba. Kaya sabi ko, bakit marami tong views? Pero ganito, bakit ganito ito? Pero maraming views. Kaya ayun, tinignan ko. Ayun, nung napanood ko yun, nahook ako. Tinignan ko yung lahat, yung mga uploads niya. Pinanood ko ng pinanood. Ay, kaya naman pala, itong taong to pala, akala ko, nung unang kita ko, napakababaw. Malalim pala yon, malalim pala yung kanyang ginagawa. Marami na pala siyang tinutulungan. Tapos hanggang sa lahat ng mga vlogger na basta nasabing si Idol, basta nasabing Japper Sniper, uy, panuorin ko to. Kaya yung mga vlogger sa Bukana at yung mismong yung lugar nila, nung pumunta ako para na akong taga roon, kabisado ko na. Sabi nga ni Wordong, sigurado ka bang alam mo yan? Sigurado ako. Kasi nga, sa kakapanood ko, halos lahat kilala ko na. Ay, eto si ganon. Kilala ko na. Lalo na yung pamilya ni Kamuning, kilala ko na lahat kasi sa kapanood niya. Ayun, and thank you kay Idol dahil sa kanya, sobrang naaliw ako. Nung una, nanonood lang ako, silent viewer lang talaga ako. Kahit sa mga live, natutuwa ako manood ng live kasi natutuwa ako magbasa ng biruan nila, ng kwentuhan nila, pero hindi ako nagko-comment. Until isang beses nakakita ako ng comment na nagbibiruan sila, akala ko magkakaibigan, tapos biglang nag-comment, taga-saan ka nga pala? Taga-saan ka ba dito sa Pinas? Sabi ko, ibig sabihin, hindi pala sila magkakilala. So pala, yun pala, sabi ko, sa akin na, ay hindi pala yung magkakakilala, so pwede palang mag-comment kahit sino. So tinry kong i-press yung comment box. Nag-hello ako, hello. Haba lahat nagbatian sa akin. Lahat nung una hindi ko pa alam yung MLSO, hindi ko alam yan. Pero hindi ako nagpapalata, nakikisakay lang ako. Basta lahat lang ng binabalikan ko sila. Hello po, ganun ako. Ang isa sa unang mga nakasama ko dyan sa live, si Kuya Edwin Maturino. Ayan, shout out Kuya Edwin Maturino. At isa siya na nag-push sa akin na mag-upload ka na. Alam niyo nung una kaya hindi ako makapag-upload. Kasi ang gamit kong pangalan ni Bunso. Kasi
cellphone nga niya yung pangalan na yung ginagamit ko. Naging solid ako kay Kaniknik. Lagi ako dyan. Kami ang tagabantay ni Kuya Edwin sa live niya. At kay Kalonghair, nung panahon na si Kalonghair, RIP nga pala Kalonghair, nung panahon na si Kalonghair nag-start hanggang sa, nasubaybayan ko yan. Nakabantay kami lagi, alam ni Grace yan. Kaya eto hanggang ngayon meron pa akong long hair, kalong hair shirt. Kasi yan, yung iba panalo ko sa pag-games at ang iba naman ay bigay sa akin. Si The Major, binigyan ako. Pero Lori Delara ang pangalan ko noon. Tapos, eto na si pare ko. Nagbigay sa akin ng 2 t-shirt. Sabi kay Ma'am Caris, bigyan mo si Lori ng 2. Alam ko na si pare ko, alam niya ang Facebook ni Lori. Dahil yun din ang pangalan ni Lori sa Facebook. Sabi ko, Ma'am Caris, hindi ko kayang tanggapin. Kasi baka kaya niya ako binibigyan, nakikita niya si Lori. Hindi niya alam na ako ang gumagamit. Baka yun ang nakikita niya si Lori, yung anak kong bunso. Bata pa yun noon siguro mga 20 or something. Nagti-TikTok pati. Ayun, sabi ko, hindi ko kayang tanggapin yan. Kasi ayokong umabot sa point na may magsasabi sa akin na nandadaya ka ng tao para lang may magbigay sa'yo. Ayokong ganun. Although, ang sabi nga ni pare ko, hindi naman ganun. Binigay ko. Ayokong ibigay ang address ko. At ayokong, although nasa kanila na address ko kasi nagpapadala na nila sila sa akin dahil may mga napanalunan akong nauna. Pero kailangan ko sana dapat magbigay ng pang shipping kasi ako ang magbabayad ng shipping fee. Ayun, nagulat ako, biglang dumating. Sabi ko, Ma'am Caris, bakit? Paano? Sino nagbayad? Si pare ko din ang nagbayad. And thank you talaga pare ko, hindi ko nalilimutan yun. Sabi ni pare ko, pag binigay ko po, binigay ko na. Hindi po yun alam ko kayo po yan. Kasi ganun. So, sa madali salita, nasa akin, binigyan ako. Pero, yung isa nun, isa baba, binigay ko kay Lori. Kasi sabi ko, size niya Pero kami noon halos magka-size kami kasi payat ako noon. Ayun. And thank you talaga sa mga nag-push sa akin. Sa mga, si Sir Gordon. Si Sir Gordon, isa yan sa nag-push sa akin. Aywan ko kung natatandaan pa niya. Pero dahil noon, ang pangalan ko ay Lori Delara. Ayun, ipinush nila ako na mag-upload ka na. Sabi ko, wala talaga sa plano talaga. Hindi ko talaga plano talaga. Ngayon, ako talaga mahilig mag-post ng video sa Facebook. Kasi pagpupunta namin dito, natutuwa akong videohan yung mga talim namin na namumunga na. Pero ang dinidelete ko agad kasi maliit ang memory ng aking cellphone. Napakaliit lang. So kung hindi ako magde-delete, hindi na ako makakapag-video ulit. So binisita ko yung gallery ko, may naiwan pa lang isang video na 3 minutes. Yun ang unang video ko na ina-upload dito sa YT. Na nagbabalat ng nyog si tatay. Pinagtatawalan ko kasi mabagal na siyang magbalat ng nyog. Tawa ako ng tawa. 3 minutes yun. Sabi ko, nung nag-ano ko sabi ko, paano kaya nag-a-upload? Wala akong pinagtanungan, wala akong pinagsabihan. Nagtatry ako. Sabi ko, sa kabilang platform, ito lang ang pipindutin, yung plus sign. Tinry ko. Pinindot ko, plus sign. Lumabas, video. Sabi ko, post. Video ay community. Ay, wala pang community noon. Basta nakita ko, video. Ay, video yung i-upload ko. Sige, try natin. Video. Lumabas yung gallery ko. Pinrest ko yung video na ko, ayun nga, nandun nga. Tapos ayun, nagtuloy-tuloy. Nung na-upload ko na, hindi naglipat ng minuto, may nag-comment. Tuntua ako. Sabi ko, oo nga pala, ganun pala yung pakiramdam. As in, para akong tumama sa loto. Ay, ganun pala, ang sarap naman. Sabi ko, may nanonood nga pala, may nanood. Tapos ayun, hanggang sa, nagtuloy-tuloy na ako na araw-araw yon. Buhat noong, yun ay sinishare ko rin sa mga bago ngayon.
Buhat noon nag-upload ako, kahit na sabihin pang napipilitan ako, kasi nga pinilit lang ako mag-upload ka na. Kahit na sinabi pang napilitan ako mag-upload, pero dahil ginawa ko, pinanindigan ko. Upload, walang outro, walang intro, walang cut. Kasi pag kinat ko, hindi ako marunong mag-edit. Wala akong video editor. Pag start ko ng vlog, kung yan ay 20 minutes man, 20 minutes akong yayaw-yaw. Ganon. Tapos pag uwi ko ng bahay, upload. Ganon lang. Araw-araw yon, minsan twice a day, minsan isang beses lang. Tapos nung sabi nila, pwede ka na mag-live ka na. Turuan ka namin, ganito. Masalamat naman at marami ng mga kaibigan na nag-guide sa akin na ganito ang gawin mo. Salamat din, andyan si ate. Pag hindi ko kaya, hindi ko maintindihan, si ate ang tinatawagan nila. Ganito ang gawin mo. Salamat din dahil ang natatandaan ko, isa sa natatandaan ko, yung ginagalaan ko noong kami ay kasalukuyang hindi pa ako monetize. Si Ma'am si Papsi, shout out yan, Ma'am si Papsi. At sa mga iba pa, ang una-una ko doon, mga nakakasabay ko dyan, yan si Weirdo Official. Si Daddy Frankie, halos kasabayin ko yan. Shout out yan, Daddy Frankie, kasabayan ko, una lang sa akin ng ilang buwan yan. And nakakasabay ko sa mga live. And thank you kasi may panahon pa na pumasok siya sa live ko at nagpalipad pa siya. Pumasok si Daddy Frankie nung panahon na hindi pa siya ganun ka-busy. Ngayon kasi alam ko sobrang busy na siya. And shout out yan. Thank you Daddy Frankie. Isa ka sa nagiging inspirasyon ko. At ang natatandaan ko pa, si Sir Michael. Si Sir Michael ng Kalembang Boys. Siya talaga yung unang natatandaan ko na naka-support din sa akin. And thank you talaga. Salamat. Pasensya na, maraming naka-support pero yun ang tumatak sa akin kasi si Sir Michael, nung unang-una ako mag-live, yan ang tawang-tawa at sabi ko nga, pinagtatawanan ako pero aliw na aliw siya kasi aligaga ako. Sabi ko, pag uy, teka, wag muna, sandali muna, ang dami nagko-comment. Pero ang totoo, ilan lang naman. Pero, teka muna, ano bang gagawin ko? Ganun ako. Tuwan-tuwa si Sir Michael, tawa ng tawa. Tapos, sumunod pa si Kuya Edwin Maturino at si Miss Marites Oserin. Sila ang nag-promote ang channel ko, si Kuya Edwin, kung saan-saan niya dinadala ang channel ko, kung saan-saan niya pinupunta. And, ayan, sila na talaga nagdala sa akin noon. Hanggang sa si JPC, pumasok yan si JPC, naglaylo si Kuya Edwin, si JPC, na napakabuli sa buhay ko, pero napakalaki ng naitulong. At si JDG, si Guapo Oragon, sila yung nagkakalat ng aking, ang tawag ko sa kanila magnanakaw. Kasi, pagpunta ko sa isang live, nakikita ko na lang nakasabit na yung premiere ko. Kasi, ninanakaw na nila yung link ko, dinadala na kung saan-saan. Kaya ang binibiro ko sila na magnanakaw ng link yan. Ayun. And, hanggang sa ngayon, eto, nagtuloy-tuloy. And thank you Lord, kasi buhat noon, nag-start ako ng March 2021 o 2020, hindi ko matandaan, basta March 20 yun, natanda ko yun, unang upload ko, March 20 o 25, I don't know, ayan o, tingnan mo, na naman, basta ganun, nag-start ako noon, at hanggang sa ngayon, buhat nang mag-start ako hanggang sa ngayon, hindi ako nakaramdam ng ayoko na, sawang-sawa na ako, natatamad na ako. Hindi ako nakaramdam ng ganun. Yun nga sinasabi nila, ang sipag mo titaaw. Kasi nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Dito ko na i-release yung kung halimbawa may pinoproblema ako. Naaaliw ako, basta nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Basta yun lang, sabi ko lang sa kanila, basta ini-enjoy ko lang tong ginagawa ko. Kung na-appreciate ng iba at may nakaka-appreciate, maraming salamat. At ngayon nga po, ako ay nahaharap na naman sa pagsubok. And thank you, Idol Japper Sniper.
And kay Sir Jerry Stoy TV, maraming salamat. Thank you sa tiwala ninyo kasi ako ay isinali ni Idol Japper Sniper sa challenge na challenge talaga. Kailangan kong mabuno yung 50k views sa loob ng 4 na araw. Ngayon nga, ang views ko maswerte na maka 100. Tapos 50k within 4 days. Sa suntok sa buwan. Alam ko, pero hindi ako sumusuko. Hindi ako sumusuko. Ilalaban ko, pero sa abot ng aking makakaya at sa tulong yung lahat at lalo na ni Lord. Kung plano ni Lord na talaga na para ako dito, kinikilabutan ako. Kung plano ni Lord na para ako dito talaga, siya ang gagawa ng way, tutulungan niya ako, ituturo niya sa akin kung ano ang dapat kong gawin at hihipuin niya yung mga tao na makakatulong sa akin. And yan, panalangin ko lang yan. Dahil andito na ako, yan ang isa sa ugali ko, na pag napa-enter ako, hindi ako umuurong, hindi ako umaatras. Ginagawa ko yung best ko, ginagawa ko lahat ng magagawa ko. Pero hindi ako malungkot kung matatalo ako. Hindi ako galon, pero basta gagawin ko yung abot ng kakayahan ko. And yan, dahil dyan, hinihiling ko po ang inyong suporta. Na sana po mapatunayan ko na hindi nagkamali si Sir Jerry Stoy TV sa pag-endorse sa akin at si Idol sa pagtanggap bilang challenger sa akin. Sana mapatunayan ko na hindi sila nagkamali. And thank you Lord. Salamat. And ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa inyong lahat. Salamat talaga. Sobrang salamat talaga. And dahil dyan, mag-end na ako. Salamat. Next time na ulit ang kwentuhan. Ang haba na nito. Promise. Salamat po. Bye-bye po and God bless. And please pray and support po. And pakishare po. Like and share ang aking video. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless.